Nalulugod tayo muli na tumanggap ng mga espiritual na pagkain mula sa Diyos na Jehova sa pamamagitan ng tapat at matalinong alipin. Sa gabing ito, sasaklawin ng ating pagpupulong ang tatlong kabanata ng Aklat ng Mga Awit, mga kabanata 96 hanggang 99. At binubuo ng tatlong bahagi ang ating pagpupulong, ang kayamanan mula sa salita ng Diyos, maging mahusay sa ministeryo at pamumuhay bilang Kristiyano. Atin nang simulan ang ating pagpupulong sa pamamagitan ng unang bahagi ng kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ito po ay 10 minutong maiksing pahayag na may pamagat na ihayag ang mabuting balita. Gagampanan po sa atin ito ni Brother Ezekiel Magpili. Sa buong mundo, kilala ang mga saksi ni Jehova sa lahat ng bansa na nangangaral ng mabuting balita o naghahayag ng mabuting balita. Pasimula sa buwan na sa taon na ito ng paglilingkod, nagsimula ito nung nakaraang buwan, September. Kumusta kayo mga kapatid? Nakapangaral din ba kayo? Kung oo, sigurado na i-report nyo ay check. Ano ba itong mabuting balita na inihahayag natin? Tatalakayin natin dito iba't ibang klase ng mabuting balita na inihahayag natin sa mga tao. Una, tingnan natin ang awit 96:2. Narena kayo, ganito sabi. Umawit kayo kay Jehova, purihin ninyo ang pangalan niya. Ihayag ninyo araw-araw ang mabuting balita ng pagliligtas niya. Oo, kasama sa pangangaral natin ng mabuting balita ay ang pangangaral din ng pagliligtas. At ito ay kasama dun sa pangangaral natin ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, na ito ang malapit na dumating para pamahalaan ang buong mundo. Oo, bukod dun sa pangangaral ng mabuting balita, pinaliliwanag natin na ito ay talagang gobyerno. Ito ay mamamahala sa mga taong matuwid sa buong mundo. Sa Biblia, binabanggit din, yun na kagaya na mababasa natin sa Roma 15:16, ito rin ay mabuting balita ng Diyos. At sa Marcos 1:1, binabanggit din ito na mabuting balita tungkol sa ating Panginoon si Hesukristo. Kaya sa simpleng pananalita, ang mabuting balita, ito yung lahat ng katotohanan na sinabi ng ating Panginoon Hesus na mababasa natin sa Biblia at inihayag ng kanyang mga alagad. Bago umakyat ang ating Panginoon Hesus sa langit, nagbigay siya ng napakahalagang utos. Mababasa natin iyan doon sa Mateo 28:19-20, na bukod doon sa gawaing pangangaral, dapat din gumawa tayo ng mga alagad. Dahil sa paggawa nito, pwede silang makasama o pwede natin silang makasama na maligtas sa lumulubog na sanlibutan na ito na pinamamahalaan ni Satanas. Kumusta naman yung araw ng paghuhukom? Masasabi ba itong maganda o masama? Mabuti kaya? Tingnan natin yung binabanggit dito sa awit 96:12-13. Ganito sabi, magsaya ang mga parang at ang lahat ng naroon, kasabay nito, ang mga puno sa kagubatan ay humiyaw sa kagalakan. Sa harap ni Jehova dahil dumarating siya para hatulan ng lupa. Hahatulan niya ang lupa ayon sa katwiran at ang mga bayan ayon sa kanyang katapatan. Gaya na nakita natin sa tekstong ito, may araw ng paghuhukom. Ano ba ito? Para sa mga hindi nakakaalam nito, para sa kanilang araw ng paghuhukom ay napakasamang balita. At meron din naman na magandang balita para sa kanila. Ano iyon? Sabi nila, pagka ikaw ay mabuting tao, sa araw ng paghuhukom, pupunta ka sa langit. Pagka masama ka naman, sabi nila, masamang balita ito dahil pahihirapan ka daw sa impyerno. Totoo kaya iyon?
Hindi. Dahil pinapakita ng Biblia, ng araw ng paghuhukom ay upang sagipin ang mga tao mula sa kawalang katarungan. Binabanggit doon na may inatasan si Jehovah na magiging hukom para hatulan yung mga tao sa araw ng paghuhukom. Pagbubukod-bukutin niya yung kambing at satupa. Kaya sino yung inatasan dito? Makikita natin doon sa Gawa 17:31, ganito yung sabi. Dahil nagtakda siya ng isang araw kung kailan hahatulan niya ang lupa ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaking inatasan niya at bilang garantiya sa lahat ng tao, binuhay siyang muli. Sino yung inatasan? Sabi, isang lalaki ang inatasan niya. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Kaya ang ating Panginoon Hesus ang magiging hukom sa panahon ng araw ng paghuhukom. Bukod sa mga nabanggit ng mabuting balita, kasama na yung araw ng paghuhukom, mabuting balita ay din to. Kasi inihahayag din natin ito na sa mga tao, yung pag-asa nila na taliwas doon sa itinuturo ng kanilang kinaaniban. Ano pa yung layunin ng pangangaral natin ng mabuting balita o yung paghahayag natin ng mabuting balita? Buksan natin itong awit 99, 1 hanggang 3. Ganito sabi, si Jehovah ay naging hari, manginig ang mga bayan, nakaupo siya sa trono sa ibabaw ng mga kerubin, mayanig ang lupa. Si Jehovah ay dakila sa Sion, at siya ay mataas at namamahala sa lahat ng bayan. Purihin nila ang dakila mong pangalan, dahil iyon ay banal at lubhang kagalang-galang. Idiniin dito sa talata 3, sabi dito, purihin nila ang dakila mong pangalan. Kanino tumutukoy ito? Tumutukoy ito doon sa mapapangaralan natin na tatanggap sa katotohanan na ibinabahagi natin sa kanila. Dapat na kilalanin din nila ang Diyos na Jehovah upang magkaroon sila ng pag-asa ng kaligtasan. Kaya sa 1,000 taon paghahari ng ating Panginoon Hesus, matutupad na yung kahanga-hanga. Ano yung kahanga-hanga doon? Yung pagdating ng wakas na doon makikita natin na lilinisin niya ang mundo natin na ito. At sa katapusan naman ng milenyong paghahari ng ating Panginoon Hesus, alam naman natin na ibinigay na sa ating Panginoon Hesus ang lahat ng otoridad. Pero sa kabila noon, hindi inagaw ng ating Panginoon Hesus yung binigay sa Kanya ng Diyos na Jehovah. Kundi sa pagtatapos ng 1,000 paghahari niya, ibabalik ng ating Panginoon Hesus yung otoridad sa Kanya mismong Ama upang dakilain ng buong mundo na si Jehovah talaga ang nag-iisang tagapamahala. Pakisuyo sa ating artwork. Makikita natin sa ating artwork na parehong may edad na ito, maaaring nasa park sila. Ipinabahagi ng brother yung kaalaman niya, yung katotohanan na natutunan niya, maaaring ito ay kasama niya na nakaupo lang doon, o marahil ito yung matagal niya ng kaibigan. Kaya nakikita natin na dahil doon sa pangangaral niya, ano itsura nung pinapangaralan niya? Kita natin masaya. Kasi mabuting balita yung pinapangaral ng kapatid. Kaya ano ang aral sa atin sa ngayon? Kahapon lang, natapos yung ating pansirkitong asembleya. Ang tema noon na hindi natin ikinahihiya ang mabuting balita. Dahil hindi natin ikinakahiya ang pangangaral ng mabuting balita, may gustong sabihin ng Diyos na Jehovah sa atin. Ano yun? Gaya ng binanggit ni speaker, mahal tayo ni Jehovah. Ano pa yung sumunod? Mahal na mahal tayo ni Jehovah. At ang pinakahuli, pinakamamahal tayo ng Diyos ni Jehovah. Kung gayon, ano ang dapat natin gawin? Patuloy natin na ihayag o ipangaral ang mabuting balita na sa ngayon ay pinapangaral na sa ilang bansa. 239 na mga bansa. At sino yung nangangaral dito? Mahigit 8 milyon na mga aktibong saksi ni Jehovah na sila lang ang nagsasagawa ng lubusang pangangaral ng mabuting balita.
Maraming salamat, Brother Magpili, sa mahusay na pagharap mo sa amin ng paksang ihayag ang mabuting balita. Dumako na tayo mga kapatid sa ikalawang bahagi ng kayamanan mula sa salita ng Diyos, ang espiritual na hiyas. 10 minutong talakayan na pangungunahan sa atin ni Brother Andy Panganiban. Para sa ating spiritual na hiyas, sasaklawin natin yung kabanata 96 hanggang 99 ng awit. At bago natin nakuhaan yung unang tanong, sino muna yung nais bumasa ng awit 96, ang talata ay 1? Kay Gab, Kasuyo. Umawit kayo kay Jehova ng isang bagong awit. Buong lupa, umawit kayo kay Jehova. Salamat sa malinaw na pagbabasa. Ngayon, sa ating unang tanong, ano ang madalas ibig sabihin ng pananalitang bagong awit? Brother Mali, sa likod. Tumutukoy sa mga bagong pangyayari. May kinalaman sa pagpapalawak nung soberanya ni Jehovah. So ang isang example noon ayon sa ating reference, yung 1914, nung naghari na si Jesus sa langit, lumawak yung soberanya ni Jehovah doon sa parte na yun. Salamat sa sagutan. May karagdagang punto pa? Kay Brother Odi Belmonte. Tsaka yung salita pong bagong awit, lumitaw po ito sa awit, sa aklat po ng mga awit, sa Isayas, at saka sa aklat po ng Juan. Na kapag ibinalik na po ni Jesus yung paghahari ng kanyang ama, dahil si Jehovah lang naman po talaga yung may otoridad na maghari sa buong universe. Kaya katulad din po ng pahayag kanina, si Jehovah lang po talaga yung maghahari po sa buong San Sinuko. Salamat. So nakuha na po yung punto. So bilang pagdiriin, hindi lang sa aklat ng mga awit natin mababasa o makikita yung pananalitang bagong awit. Sinulat din ito ni Apostol Juan at saka ni Propeta Isayas. Ngayon, nakuha natin yung ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister Torres? Dito po sa awit 96:2 na sabi po dito, umawit kayo kay Jehovah, purihin ninyo ang pangalan niya. Ihayag ninyo araw-araw ang mabuting balita ng pagliligtas niya. Natutunan ko po rito sa tekstong ito na ang pagbabahagi ng mabuting balita sa mga tao ay hindi lang pagpapakita ng pagsamba kay Jehovah, kundi nagliligtas din ng buhay. Salamat po sa pagbabahagi ng kay Sister Lilia Vasquez. Mesuyo. Sa awit 96 verse 8, binigit doon na ibigay nyo kay Jehovah ang kaluwalhatiang nararapat sa pangalan niya at magdala kayo ng kaloob at pumasok sa mga looban nito. Magagawa ko nga iyan sa pamagitan ng lubusang kong pagpapatotoo gamit ang aking mga labi sa pamamagitan ng pangangaral sa mga tao, taos-pusong paggamit nito sa pag-awit at pagkokomento sa pulong. At higit nga sa lahat yung paglilinang ng bunga ng banal na espiritu at sikaping tularan ang mga katangian ng Diyos na Jehovah. Salamat po, Sister Lilia. Kay Sister Ampi. Kahapon, katatapos lang natin sa Circuit Assembly, ang tema, hihayag ang mabuting balita. Siyempre pa, gagawin ko ang lahat, determinado akong hihayag ang mabuting balita. Wala tayong may dadahilan ngayon, especially nowadays. Merong ang uling araw. Kaya sa field ministry, umaging sa anumang formal na pagpapatutuo, paraan ng paggamit ng Biblia, direct man o hindi, direct to the point ng mga tao. Ang layunin, bakit? Para sa lahat ng tao, malaman nila ang tanging solusyon ay ang kaharian ng Diyos na ito lamang ang pag-asa ng lahat ng mga problema sa panahon hindi natin inaasahan. Salamat po sa mahusay na komento. Kay Sister D. Macali.
awit 97:6 po, inihahayag ng langit ang kanyang katwiran at nakikita ng lahat ng bayan ang kanyang kaluwalhatian. Makikita po ang kaibahan talaga ni Jehovah sa lahat ng iba pang Diyos. Yung mga inukit na imahin po, hindi nakakarinig ng ating mga panalangin. Kaya dahil si Jehovah lang nagtataglay ng mga katangian na dapat nating sambahin, kaya sa pamamagitan ng iba't ibang aspeto ng ating pangangaral, maaari nating ihayag ang mabuting balita. Salamat, Sister Di Macali. Kay Brother Rilumbia. Sa awit 98 po, sabi po rito, ipinakita ni Jehovah ang kanyang pagliligtas, isiniwalat niya ang kanyang katwiran sa harap ng mga bansa. Totoo po at niligtas ako ni Jehovah mula sa madayang mundo natin ngayon. Kaya nang malaman ko ang pangalan ng Diyos ay Jehovah, niyakap ko agad siya at nagpasalamat. Ngayon po ay nandito kami ng pamilya ko at ng mga kapatid para pasalamatan at purihin si Jehovah. Salamat mula sa pusong pagbabahagi ng iyong komento. Dito po kay Sister Vasquez. Sa awit 96:5 at 97:7, pinaalala ng mga tekstong ito na hindi lamang basta nakabababa kay Jehovah ang ibang Diyos. Hindi naman talaga sila umiiral o mga kathang isip lang sila ng tao. Kaya isang malaking insulto sa may lalang ang pagsamba sa mga guni-guning Diyos na kadalasang gawa sa metal o kahoy. Maliwanag na si Jehovah lamang ang tunay na Diyos. Naturuan ako nito na magkaroon ng honest self-examination, bagaman hindi ako sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero baka napapalitan ito ng veneration para sa material na bagay, labi sa paghanga sa isang public figure, or pag-una marahil sa kamag-anak ko, isang malapit na tao, kaysa sa pagsamba ko sa Diyos na Jehovah. Salamat po, Sister. Kay Brother Bart Chares. Sa awit Kabanata 97, talata 9, binanggit po na si Jehovah ang kataas-taasan sa buong lupa. Natutunan ko po na marami pong Diyos-Diyosan dito sa lupa, pero si Jehovah ang tunay at banal kasi po, nalaman ko po, hindi siya gagawa ng masama at ikakasama ng mga tao. Malaking pagkakaiba sa mga Diyos-Diyosan. Halimbawa po, pagsamba nila sa inukit sa bato, kahit pa may babala ng Biblia tungkol dito. Salamat sa mahusay na komento. Kay Brother Roy Mata. Awit 96:1, si kalawang bahagi, buong lupa, umawit kayo kay Jehovah. Ibig sabihin yan, buong hukbo ng 8 milyong mahigit na malalakas na maaktibong saksi ni Jehovah, umaalingaw-ngaw ang kanilang papuri kay Jehovah. Ibig sabihin yung paghahayag ng mabuting balita ng kaharian at kasama tayo doon. Patuloy ito na ginagawa hanggang sa marating natin yung paraiso. Salamat. Lahat tayo ay nakikibahagi sa paghahayag ng mabuting balita. Meron pa si Brother Tom Villavicencio. Doon sa 97:10, binanggit doon na binabantayan niya ang buhay ng mga tapat sa kanya at iniligtas niya mula sa kamay ng masasama. Paano ba ipinakita ng Diyos na Jehovah yung pagliligtas doon sa kanyang bayan? Makikita natin doon sa makahimalang pagliligtas niya sa bansang Israel nung hatiin yung dagat na pula. Ngayon naman, wala namang himala na ngayon. Ngayon, paano tayo binabantayan o inililigtas ni Jehovah? Sa pamamagitan kung iiwasan natin yung kapupuotan, yung kasamaan, at ibigin natin yung kabutihan, tsak na tayo ay babantayan pa rin ni Jehovah at ililigtas. Salamat. Kasama rin yung mga anghel na nagbabantay at tumutulong sa atin bilang pagdaragdag. Sino pa po? Kay Brother Nolan Vasquez. Natutunan ko rin po yun sa awit 96:2. Ang sabi doon sa unang bahagi, purihin ninyo ang pangalan niya. Si Jehovah, talagang totoo sa atin yan. Simula tayo nag-aaral ng Biblia. Kaya tayo naman, binabahagi din natin sa mga tao ang pangalan niya. Pinapakilala natin sa pangalan niya sa pamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Salamat, Brother Nolan. Sino pa po? Sa Zoom, meron ba? Mukhang wala. Dito po sa Bulwagan, Brother Magpili. Suyo. Sa 98:5, sinabi doon na umawit kayo ng papuri kay Jehovah. Natutuhan ko dito na bago magsimula
ang pulong natin, dapat nandito na tayo para makasama tayo sa pag-awit at panalangin sa unang bahagi nito bilang pagsunod o pagtalima sa nakakapagpatibay ito sa lahat. Salamat. So, salamat po sa lahat na nagkomento at pasensya na po sa mga hindi natawag. Balik na tayo sa ating chairman. Maraming salamat, Brother Panganiban, sa pangunguna ng talakayan sa espiritual na hiyas. Tumako na tayo mga kapatid sa ating unang estudyante at siya po ay sasanayin natin sa bahagi ng pagbabasa ng Biblia. Sa loob ng 4 na minuto, kanya pong babasahin ang Aklat ng Mga Awit, Kabanata 98, talatang 1 hanggang Kabanata 99, talatang 9. Pakinggan po natin si Brother Mike Torres. Umawit kayo kay Jehovah ng isang bagong awit dahil gumawa siya ng kamangha-manghang mga bagay. Ang kanang kamay niya, ang banal na bisig niya ay nagligtas. Pinakita ni Jehovah ang kanyang pagliligtas. Siniwalat niya ang kanyang katwiran sa harap ng mga bansa. Inalaala niya ang kanyang tapat na pag-ibig at katapatan sa sambahayan ng Israel. Nakita ng buong lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Buong lupa. Humiyaw kayo kay Jehovah dahil sa tagumpay. Magsaya kayo at humiyaw sa kagalakan at umawit ng mga papuri. Umawit kayo ng mga papuri kay Jehovah sa saliw ng alpa, sa saliw ng alpa at sa himig ng magandang awit, sa saliw ng mga trompeta at tambuli. Humiyaw kayo dahil sa tagumpay sa harap ng hari si Jehovah. Umugong ang dagat at ang lahat ng naroon, ang lupa at ang mga nakatira doon. Ipalakpak ng mga ilog ang kanilang mga kamay, sama-samang humiyaw sa kagalakan ng mga bundok, sa harap ni Jehovah, dahil dumarating siya para hatulan ng lupa. Hahatulan niya ang lupa ayon sa katwiran, at ang mga bayan ayon sa katarungan. Si Jehovah ay naging hari, manginig ang mga bayan. Nakaupo siya sa trono sa ibabaw ng mga kirubin, mayanig ang lupa. Si Jehovah ay dakila sa Sion, at siya ay mataas at namamahala sa lahat ng bayan. Purihin nila ang dakila mong pangalan, dahil iyon ay banal at lubhang kagalang-galang. Siya ay isang makapangyarihang hari na umiibig sa katarungan. Itinatag mo ng matibay kung ano ang matwid. Naglapat ka ng katarungan at katwiran sa Jacob. Dakilain ninyo si Jehovah na ating Diyos at yumukod kayo sa tuntungan niya. Siya ay banal. Sina Moises at Aaron ay kabilang sa mga saserdote niya, at si Samuel ay isa sa mga tumatawag sa pangalan niya. Tumatawag sila kay Jehovah at sinasagot niya sila. Nagsasalita siya sa kanila mula sa haliging ulap. Sinunod nila ang mga paalaala niya at ang mga utos na ibinigay niya sa kanila. O Jehovah na aming Diyos, sinagot mo sila. Ikaw ay isang Diyos na nagpaumanhin sa kanila, pero pinarusahan mo sila dahil sa mga kasalanan nila. Dakilain ninyo si Jehovah na ating Diyos at yumukod kayo sa harap ng kanyang banal na bundok dahil si Jehovah na ating Diyos ay banal. Salamat, Brother Torres, sa mahusay na pagbabasa ng iyong material. Si Brother Torres ay sinasanay natin sa Aralin 11 ng ating brochure na maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Ang kanyang pagsasanay ay may kinalaman sa sigla. Sa bahaging ito, makatutulong o makakalinang ng pagsasanay yung unang bullet dito sa material. Isa puso mo ang material. So magagawa natin ito kung halimbawang paghahandaan natin yung ating bahagi o yung material natin, iisipin natin kung ano yung nilalaman nito at isa sa puso ang mga ito. Sa paggawa noon ay madali nang maging i-apply yung sigla doon sa material. So nakita natin doon sa bahagi ni Brother Torres ay familiar siya doon sa kanyang binabasa at madali niya itong nabigyan ng buhay at sigla. Salamat, Brother Torres, sa iyong mahusay na pagganap sa bahagi. Tayo po ay dadako na doon sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, ang maging mahusay sa ministeryo. Meron po itong dalawang bahagi at ang unang bahagi ay pagtalakay po
sa paksang determinado ang ginawa ni Jesus. Ang kanyang material ay mula sa Mahalin ang Mga Tao na Aralin Gis, mga punto number 1 and number 2. Iaharap po sa atin ito ni Brother John Carlo Dula. Habang nasa Jerusalem nga si Jesus para sa Pasko noong 30 CE, gumawa siya ng mga pambihirang mga tanda o mga himala. Kaya marami ang nanampalataya sa kanya. Kasama na sa mga napahanga at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus ay si Nicodemo. Kilala siya bilang isang Pariseo at miyembro ng mataas na hukuman ng mga Hudyo na tinatawag noon na Sanhedrin. Napakahirap nga para sa isang miyembro ng kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo na kilalanin yung isang anak na hamak na karpintero bilang isang tao na isiniugo mula sa Diyos. At saan ba kilala ang mga Pariseo, mga kapatid? Oo, taliwas sila o hindi sila sang-ayon doon sa mga itinuturo ni Jesus. At mababa din ang tingin nila sa Kanya. Pero kahit na ganun, naiiba si Nicodemo. Siya nga ay interesado sa mga espiritual na bagay at siya ay merong di pangkaraniwang kapakumbabaan. Ang lahat ng gayong mga katangian ay napakahalaga sa isang tao upang maging isang alagad ni Jesus. Mahirap nga ang kalagayan ni Nicodemo, pero mas pinili pa rin niya na kausapin ang Panginoong Jesus. Tingnan natin ang eksena na iyon. Pakisuyo nga po sa video. May isang Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus. Nicodemo, tuloy ka. Rabi, alam namin na isa kang guro na nagmula sa Diyos kasi walang sino man na makagagawa ng mga himalang ginagawa mo kung walang tulong ng Diyos. Salamat po sa video. Ngayon, magandang pag-isipan nito mga kapatid. Sa tanong, bakit kaya sa gabi pumunta si Nicodemo kay Jesus? Meron ba siyang iniiwasan? Sige po, pakisuyo kay Sister Masangkay. Sa teksto nga pong nabanggit, yung mga takot sila sa mga Pariseo at masigit po na pinahalagahan nila yung papuri sa tao kaysa matakot sa Diyos. Tama. Kay Brother Umali. Kung titingnan po natin yung Juan 12:42, effect kasi nun pag nalaman na pumunta sila kay Jesus, pwede silang matiwalag mula sa sinagoga. Kung titingnan natin yung study note doon sa tekstong yun, mahirap kapag natiwalag ka, hindi lang itatakwil ng mga tao, kundi yung kabuhayan mo. So may epekto rin pala sa financial. Kaya iniiwasan nilang makita. Ayan, tama mga kapatid. Maring hindi na nga sumunod sa kanila yung mga tagasunod nila at maring mabawasan nga yung kredibilidad nila. Kaya sa susunod naman na tanong, bakit natin masasabing determinado si Jesus na gumawa ng mga alagad nang kausapin niya si Nicodemo noong gabing iyon? Pakisip kay Brother Rizal. Sabi nating determinado si Jesus kasi pwede naman niyang tanggihan yun eh. Pwede ba, Nicodemo, bukas ka na lang bumalik. Pwede naman yun, pero hindi niya ginawa yun. Sa halip, ay kinausap niya ito at nagpatutuo siya ng oras ding iyon. Salamat. Ayan, kaya imbis nga na magpahinga na lang si Jesus sana nung gabi ngayon, inintindi niya yung kalagayan ni Nicodemo. Alam niya kasi yung estado ni Nicodemo noon sa bayan. Kaya kinausap niya pa rin si Nicodemo ng gabing iyon. At
Katulad ng ginagawa natin sa ating pagministeryo, hindi ba mga kapatid? Ina-adjust natin yung ating mga oras kung kailan kumbinyente para sa mga tao na makausap natin sila. Kung busy sa umaga, pinipili natin na puntahan sila ng hapon. Minsan nga umaabot din tayo ng gabi sa pakikipag-usap sa kanila, hindi po ba? Dahil yun nga yung available na schedule ng ating mga RV o ng ating mga Bible study. Kaya talagang totoong-totoo yung binabanggit sa unang Tesalonica 2:8. Sabi doon ay, gustong-gusto naming ibahagi sa inyo, hindi lang yung mabuting balita ng Diyos, kundi pati yung sarili namin. Dahil napamahal na kayo sa amin. Sa paggawa nga nito mga kapatid, nagpapakita tayo ng determinasyon na katulad ng sa ating Panginoong Hesus. Talagang pinapakita natin na gusto natin silang mapaabutan ng mabuting balita galing sa Diyos na Yehova. Kaya sa susunod na bahagi ay makikita pa natin ng mga sigit kung ano pa yung matutularan natin kay Jesus sa pagpapakita ng determinasyon sa paggawa ng mga alagad. Maraming salamat, Brother Dula, sa pangunguna sa talakayan ng unang bahagi ng maging mahusay sa ministeryo. At katulad ng nabanggit, ating ituloy ang talakayan sa kaparehong paksa, determinado, tularan si Jesus, pagtalakay gamit ulit ang brochure na mahalin ang tao para sa Aralin Gis. Ang ating tatalakayin naman ngayon ay ang paragraph 3 hanggang 5 kasama ang tingnan din. Tunghayan natin ang bahagi ni Brother Roy Mata. Sa pagpapatuloy mga kapatid, dito tayo sa bullet 3 hanggang bullet number 5. Patuloy natin yung napag-usapan ni Jesus at ni Nicodemo. Gusto ni Jesus na maging tagasunod si Nicodemo at yun nga ang nangyari. Ayon, sa pagpapatuloy, ito ay sa pag-aaral ng Biblia. Salang-alang natin yung kalagayan na tayo nagtuturo, gumagawa ng alagad, at kasabay niyan, sinisikap natin na mapaglingkuran ang mga nagnanais na maging karapat-dapat sa buhay. Kasi yun ang hinahanap talaga natin. Ayun, dyan sa mag-study sa oras at lugar ng community sa estudyante mo, ano ang ituturo nito sa atin mga kapatid? Okay, ito ay pagtalakay. Kailangan natin yung inyong mga nakapagpatibay na mga komento. Kay Brother Vasquez sa harapan, pasuyo. Ay baka mayroon tayong oras na sinasunod. Kaya kung oras natin ninyong pagbasihan, baka hindi angkop po sa atin mga estudyante sa Biblia. Kaya mas mahalaga talaga na depende sa kanilang conveniencing oras ang atin susundin, hindi sa atin. Ayan, maraming salamat. Kung ano yung conveniente para sa kanila, yun ang ating gagawin. At ano yung tanong ang dapat nating isipin para magampanan natin yon? Anong tanong yon, mga kapatid, na yun ang binubulay-bulay natin ayon sa oras na conveniente sila. Okay? Anong tanong, mga kapatid? Iniisip natin yung lagi kay Brother Ode Belmonte sa likuran, pasuyo. Baka pag hindi po tayo available sa Bible study na natin na yun, baka kanselahin po agad natin. Kaya maganda pong pag-isipan yung unang tanong po dito. Pwede ba kayong mag-study sa ibang araw sa linggong iyon? Ayan. Iwasan natin ang magkansela. Okay? So, kailangan natin ngayon na i-adjust yung ating oras sa gusto ng ating Bible study. Okay, maraming salamat. Ngayon, nakuha natin itong number 4. Gawing regular ang Bible study ninyo. Yan, nabanggit na pati una. Ano yung 3 punto ang dapat nating isa-isip mga kapatid? Yan sa ating referensya. Ano yon? Magbigay tayo ng isa. Okay. Kay Sister Di Macali, pasuyo po. Sabi po dito, pwede ba kayo mag-study sa ibang araw sa linggong iyon? Ayan, isa yun. Pwede ba yun? Okay. Kalawa, kay Sister Vasquez, sa harap, abad ng gitna po, pasuyo. Pwede ba ninyong gawin sa phone o video call ang study nyo? Ayan. So, walang kawala, mga kapatid. Kahit na hindi siya obra ngayon dahil sa layo o anong yung oras man, may phone o kaya video. 3,
Ayan, maraming kamay. Kay Sister Lara, pasuyo. May ibang kapatid ba na pwedeng mag-study sa kanya? Ayan. Teamwork, effort to mga kapatid. Kung hindi tayo oobra, maisuyo tayo sa pwede. Okay. Taglay sa isipan yan mga kapatid, sigurado na hindi natin hihintuan ang pagtuturo sa mga karapat-dapat na ito. Okay. Di maliwanag yun sa atin. Ngayon naman, alamin natin dito sa number 5 naman. Ipanalangin na manatili kang determinado. Okay? Kay Sister Calso po, pasuyo. May mga pagkakataon ang mga Bible study natin, nagbabago ang isip nila, humihinto. Pero wag natin silang susukuan. Kasi titinang natin ang kanilang katangian. Siyempre pa, kung anong katangian niya, aprobado niya ng Diyos na Jehovah. Mag-focus tayo sa kanila, sa mga iyon, sa mga katangian nila. Ayun, mabubuting katangian. Pasuyo na ating basahin at talakayin sandali itong Filipos 2.13. Sinong gusto magbasa niyan mga kapatid? Filipos 2.13. Kay Brother Bart, pasuyo. Dahil pinasisigla kayo ng Diyos at ibinibigay sa inyo ang pagnanais at lakas para kumilos kayo ayon sa kagustuhan niya. Okay, salamat. Ano itinuturo niya sa atin mga kapatid? Okay, kay Brother Mihulio, pasuyo, sa harapan. Kung manatili yung Bible study, lalo-lalo na kung medyo may mga alanganin yung study, alam mo, may trabaho, kaya naman, ay medyo mabagal umintindi, ayaw magkapit agad ng mga lutunan, ay baka bitawan agad natin. Pero sabi dito sa teksto, bigyan tayo ng espiritu ng pagnanais, lakas. O, yung kailangan natin yun para yung ating study ay magpatuloy. Ayan. Madali bang gawin yun mga kapatid? Manatili. Okay? Manatili kang determinado. Kay Brother Umali, pasuyo. Hindi po madali, lalo na pag may nakita tayong hindi magandang katangian ng Bible study natin. Halimbawa, hindi siya regular. O kaya pag nag-study naman tayo, hindi naman siya sumasagot. Kaya dun sa teksto, baka mawala yung pagnanais. Kaya mahalaga, hilingin yung pagnanais o yung gusto, kagustuhan nating mag-study. Ikalawa naman yung lakas. Halimbawa, baka malayo yung bahay ng study o kaya oras ng tanghali, mainit. Pwedeng mawala yung lakas natin. Kaya hilingin natin, magkaroon tayo ng lakas o yung kakayahan na mag-study. Ayan, salamat. Okay mga kapatid, ay suyo, basahin natin ang Kawikaan 3.27. Sinong gusto magbasa niyan? Kawikaan 3.27. Kay, sa tabi ni Bart, kay Sister... Huwag mong ipagkait ang mabuti sa mga nangangailangan ng tulong. Kung kaya mo namang gawin ito. Ayan, huwag ipagkait ang mabuti sa nangangailangan. Ano yung tatlong katangian mga kapatid? Itong mga nangailangan na ito. Maalala ba natin? Tatlong katangian yon. Tatlong H yun mga kapatid, maalala natin. Ano pa't kailangan natin silang tulungan talaga? Sila yung mga karapat-dapat. Anong tatlong katangian yun mga kapatid? Ano pa't manatili tayong determinado? Kay Sister Umali, pasuyo. Yung una nga yung pagiging honest, pangalawa yung hungry, at saka yung pangatlo yung pagiging humble. Yan. So kapag tinulungan natin sila mga kapatid, yung mga taong yon na binanggit na ni Sister Umali, yan. Ano naman ngayon ang balik yan sa atin? Anong resulta niyan? Kay Brother, okay. Zoom, wala. Okay. Kay Brother Libes, pasuyo sa likuran. Sabi doon sa ikalawang Korinto 12:15 na mahal natin ang mga tao dahil ginagawa natin ang lahat katulad nga ng mga nabanggit. Ang balik sa atin noon, mamahalin din ayon nila dahil tinulungan natin sila. Yan, maraming salamat. Hanggang dito na lamang ating bahagi. Balik natin sa ating chairman. Maraming salamat, Brother Mata, sa pangunguna ng talakayan.
Tayo po ay dumako na sa ikatlong bahagi ng ating pagpupulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago natin simulan ang unang bahagi, tayo po muna ay umawit ng papuri sa Diyos na Yehova. Awitin natin ang awit bilang 9 na may pamagat na si Yehova ang ating hari. Halaw po ito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 97, Talatang 1. Para sa unang bahagi ng ating pamumuhay bilang Kristiyano, panoorin po natin ang video ng Governing Update number 6. Welcome! Kumusta kayo mga kapatid? Mula nung huling update, nagkaroon pa tayo ng 7 espesyal na konbensyon. Ginanap yon sa Philadelphia, United States, Sofia, Bulgaria, Suva, Fiji, Lyon, France, Asuncion, Paraguay, Tampa, United States, at Santo Domingo, Dominican Republic. Mahigit 16,000 na delegado mula sa 101 na bansa ang dumalo sa mga konbensyon na ito. Lahat-lahat, ang pinakamataas na bilang ng dumalo ay mahigit 98,000 at 859 ang nabautismohan. Sa Paraguay, may mga 11,500 na mamamahayag sa ngayon. Halos 2,000 delegado ang inimbitahan para dumalo sa espesyal na konbensyon. Nakakatuwa kasi ang pinakamataas na bilang ng dumalo ay 28,617. Talagang dumadami ang nagiging interesado sa katotohanan. Ang totoo, sa konbensyon lang na ito, 293 ang nabautismohan. Yan ang pinakamalaking bilang ng nabautismohan sa iisang konbensyon sa Paraguay. Talagang pinagpala ni Jehova ang mga espesyal na konbensyong ito. May 2 pang natitira para sa 2024 at excited na rin tayo sa 19 na espesyal na konbensyon na gagawin sa 2025. Doon naman tayo sa mga legal na usapin. Noong Setyembre 17, 2024, ang 17 hukom ng Grand Chamber ng European Court of Human Rights ay humatol ng pabor kay Sister Pindo Mulya na taga Spain. Sinalinan siya ng dugo kahit nilinaw niyang ayaw niya yon. Kahit sinabi niya mismo at isinulat pa na ayaw niyang magpasali ng dugo, pinayagan pa rin ng isang hukom ang mga doktor na gawin ito. Ayon sa Grand Chamber, paglabag ito sa karapatan niya. Ipinapakita ng desisyon ng korteng ito na may karapatan ng bawat isa na pumili ng paraan ng panggagamot. Napakahalaga para sa atin ng desisyong ito. Kasi galing ito sa Grand Chamber ng European Court of Human Rights. Humahatol lang ang Grand Chamber sa mga kasong pwedeng makaapekto sa maraming bansa. Kaya inoobliga ng desisyong ito ang 46 na bansa sa Europe na igalang ang karapatan ng mga pasyente nila. Nagpapasalamat tayo sa Grand Chamber sa desisyong ito. Pero higit sa lahat kay Jehova. Nanalo tayo dahil sa Kanya. Siguradong makakatulong ito sa mga kapatid natin sa Europe na naninindigan na huwag magpasalin ng dugo. Ipinapaalala din ito ang isang bagay na napakahalaga. Sabihin sa doktor ang gusto nating paraan ng panggagamot. Gumawa rin ng nasusulat na dokumento gaya ng ginawa ng kapatid natin. Sa buwang ito, Setyembre 2024, nakikibahagi tayong lahat sa kampanya ng pag-aalok ng Bible Study gamit ang brochure na Masayang Buhay. Nakakatuwa, di ba? Kasi sa buong mundo, sabay-sabay nating ginagawa ito, nagkakaisa tayo. Ito ang ilan sa mga karanasan. Si Sister Ana Lore ay isang pioneer sa Austria na 84 years old. Dahil mahina na siya, hindi na niya kayang magbahay-bahay ng matagal. Pero gusto niyang mag-alok ng Bible Study sa mga taong nakausap na niya noon na nagpakita ng interes. May naisip siyang 6 at dinalaw niya yon. Pinakita niya doon sa 6 kung paano ginagawa ang Bible Study. Alam niyo ba? Lahat sila pumayag na magpa-Bible Study sa kanya. Sa Pilipinas, habang nagbabahay-bahay ang 2 nating kapatid, may nakausap silang babae na naglalabas sa tapat ng apartment niya. Josie ang pangalan niya at sabi niya busy siya. Kaya sabi niya kausapin na lang yung anak niya at yung pamangkin niya sa loob ng bahay. Direktang nag-alok ang mga kapatid ng Bible Study at pumayag ang mga ito kaya yung anak ni Josie at yung pamangkin niya na study agad. Habang pinapakita nila ang pag-aaral ng Biblia,
Sumali sa pag-uusap nila yung isa pang pamangkin ni Josie. Kaya inalokan din siya ng Bible study at tinanggap niya yun agad. Bali 3 na ngayon ang nakikinig doon sa ipinapakita nilang Bible study. Na-curious na tuloy si Josie. Kaya sumali na rin siya sa usapan nila. At tinanggap din niya ang alok nilang Bible study. Pero bago pa matapos ang mga kapatid sa pagba-Bible study sa kanila, may isa pa, panlima na. Nagtanong yung anak na babae ni Josie kung ano yung pinag-uusapan nila. Hindi pinalampas ng mga kapatid ang pagkakataong to. Inalokan nila siya ng Bible study at tinanggap niya ito kaagad. Lahat-lahat, 5. 5 sa iisang bahay ang tumanggap ng pag-aaral sa Biblia nang direkta silang alokan nito. Maliwanag, andyan si Jehovah. Pinagpapala niya ang mga pagsisikap natin na mag-alok ng Bible study. Sana tuloy-tuloy pa rin tayo sa paggawa nito kahit tapos na ang kampanya. Sigurado mga kapatid, dahil sa kampanya, mas naging masigasig kayo. Ituloy nyo lang ang nasimulan ninyo. Patuloy na mag-alok ng Bible study sa lahat ng pagkakataon na meron kayo. Anong tutulong sa atin na magawa yan? Totoo, mahalaga sa atin ang pampublikong pagpapatotoo. Nakakakuha pa nga tayo ng study dyan. Pero pinapasigla namin kayong lahat na regular pa rin magbahay-bahay. At tandaan na mas marami tayong makakausap kung pupunta tayo sa oras na nasa bahay sila. Magbibigay ito ng mas maraming pagkakataon sa atin na makapag-alok ng Bible study. Nasubukan mo na bang direktang mag-alok ng Bible study? Sa isang night witnessing sa Germany, may nakausap ang isang brother na lalaking mga 35 years old. Tinanong siya ng brother, "Kailan niyo po huling nabasa ang Biblia?" Sabi nung lalaki, "Kaninong umaga?" Pinag-usapan nila kung bakit mahalaga ang Biblia. Ginamit ng brother yung Micah 4:3 at 4. Tapos tinalakay nila yung Aralin 1 ng Masayang Buhay na brochure. Nandun yung mga anak ng lalaki at sila yung nagbasa ng mga teksto. Bandang huli, pumayag ang lalaki na magpa-Bible study. Marami rin nakapagpasimula ng Bible study sa pagpapatotoo ng di formal, sa kamag-anak, kapitbahay, katrabaho at iba pa. Sa Tanzania, sa umpisa pa lang ng kampanya, nakapagpasimula na ng 4 na Bible study si Elizabeth. Isa doon yung babaeng may maliit na cafe sa tapat ng Kingdom Hall. Madalas na pupunta doon si Elizabeth para magtsaa o bumili ng iba't ibang bagay. At ngayon sinubukan niyang direktang alokan yung may-ari ng Bible study. Pinanood nila yung mag-enjoy sa pag-aaral ng Biblia at tuwang-tuwa yung babae sa video. Sabi niya, "Mag-study na tayo ngayon." Sinama niya yung anak niyang babae pati yung pamangkin niya para makinig din. Tuwang-tuwa si Elizabeth kasi dumalo na rin sa pulong natin yung babae. Nung tanungin niya yung babae kung kumusta yung pulong, sabi niya, "Ganito yung inaasahan ko sa mga saksi. Pinag-aaralan nila ang Biblia. Sa ibang simbahan kasi, puro kanta lang sila, puro sermon, pero hindi sila nag-aaral ng Biblia. Kaya gustong-gusto ko dito. Sisikapin kong makapunta ng regular." Talagang nakakapagpatibay ang mga karanasang ito. Napakahalaga ng bawat oras natin sa ministeryo at gusto nating gamitin ito ng tama. Sabi nga sa unang Korinto 9:26, "Kaya nga, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Hindi ako sumusuntok na parang sumusuntok sa hangin." Gusto nating ibigay ang pinakamabuti para kay Jehovah. Bukod sa regular na pagbabahay-bahay, ano pa yung pwede nating gawin para sa Kanya? Sa ilang lugar, maraming nagiging RV ang mga kapatid natin. Pero dapat nating ipanalangin at pag-isipang mabuti kung sumusulong ba yung mga dinadalaw natin. Lumalalim ba yung pag-ibig nila sa katotohanan? Pinapahalagahan ba talaga nila yung pagdalaw natin? Gusto ba talaga nilang magpa-Bible study? Kung hindi, baka parang sumusuntok lang tayo sa hangin. Baka mas magandang sa iba natin gamitin ang oras natin. Posible namang mabalikan yung mga RVing hininto natin kapag ginawa ulit yung teritoryong yon. Pero siyempre, kailangan nating maging matiisin at pag-isipan kung dapat pa nating ituloy ang pag-RV. Ang mahalaga, nagagamit natin ng tama ang oras natin. Ganyan din sa mga Bible study, dapat nating pag-isipan kung sumusulong ba sila. Manalangin at tanungin ang sarili. Tinatanggap ba nila ang mga katotohanan sa Biblia?
Ginagawa ba nila ang mga natututuhan nila o binabago ba nila yung mga kailangan nilang baguhin? Nakakadalo na ba sila sa mga pulong natin? Sinasabi ba nila sa iba ang mga natututuhan nila? Kung hindi sila sumusulong, baka mas maganda na gamitin natin ang panahon at lakas natin sa mga taong nakaayon sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, patuloy tayong mag-alok ng Bible study sa bawat pagkakataong meron tayo. Sa maraming lugar sa mundo, parami ng parami ang nagpapa-Bible study at nagpapabautismo. Halimbawa, sa nakaraang konbensyon sa Madagascar, mahigit 21,000 ang dumalo at 419 ang nabautismuhan. Sa Pilipinas naman, nag-report sila na noong service year ng 2024, nagkaroon sila ng 5% na pagsulong. Anong ibig sabihin yan? Sa unang pagkakataon, umabot sa mahigit 260,000 ang mamamahayag doon. Meron din silang mahigit sa 252,000 na Bible study at 12,201 ang nabautismuhan. Sa service year na iyon, may 120 na bagong kongregasyon at 15 na bagong sirkito. Ang galing, di ba? Saan man tayo nakatira, may isip natin ang sinabi ni Jesus sa 1:4:35. Tingnan ninyo, ang bukirin ay maputi na para sa pag-aani. Sinabi rin ni Jesus sa mga alagad niya sa Mateo 9:37 at 38. Talagang marami ang aanihin, pero kakaunti ang mga manggagawa. Kaya makiusap kayo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala ng mga manggagawa sa pag-aani niya. Masasabing maputi na para sa pag-aani ang maraming lugar ngayon sa mundo. Dahil dyan, ano ang magagawa ng bawat isa sa atin? Paano natin madaragdagan ang pakikibahagi natin sa ministeryo? Siyempre, magkakaiba tayo ng kalagayan sa buhay. Pero, pwede mo bang pag-isipan kung kaya mong makapag-auxiliary pioneer? Baka pwede ka ring makapag-regular pioneer. At kung pioneer ka na, pwede ka bang maglingkod sa malaki ang pangangailangan o lumipat pa nga sa ibang bansa? Napag-isipan mo na rin bang mag-apply sa School for Kingdom Evangelizers? Ang ilan sa mga nagtapos doon ay naging temporary special pioneer, tagapangasiwa ng sirkito, at misyonero. Talagang napakarami nating pwedeng gawin para mas mapaglingkuran si Jehovah. Depende sa kung ano ang kalagayan natin. Sa kabanata 10 ng organisado, tinatalakay ang maraming paraan kung paano makapagpapalawak ng ministeryo. Kung susubukin natin si Jehovah, siguradong pagpapalain niya tayo. Kaya ano yung mga natalakay natin? Patuloy na maging masigasig sa pangangaral kahit tapos na ang kampanya. Mag-alok ng Bible study sa lahat ng pagkakataon na meron tayo. At narinig din natin ang kahangahangang mga pagsulong sa gawain sa iba't ibang bansa. Patuloy sana nating ipanalangin na magpadala ang Panginoon ng mga manggagawa sa pag-aani niya at gawin natin ang buong makakaya natin sa pangangaral at pagtuturo ng mabuting balita. Mga kapatid, pinapahalagahan at mahal na mahal namin ang bawat isa sa inyo. Mula sa World Headquarters ng mga Saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting. Para sa huling bahagi ng ating pagpupulong ngayong gabi, atin pong ipagpapatuloy ang pag-aaral ng ating kongregasyon, pag-aaral ng aklat ng kongregasyon gamit ang aklat na lubusang magpatotoo. Para sa Kabanata 16, ang talata 10 hanggang 18 ang ating pong tatalakayin ngayong gabi. Pangungunahan sa atin ang pag-aaral ni Brother Rizal Mejulio kasama ng kanyang tagabasa, si Brother Florence Umali. Tulad ng nabanggit na, ating buksan yung ating mga tablet. Narito na tayo sa Kabanata 16. Pumunta ka sa Macedonia para po 10 hanggang 18. Ang subtitle, Nagkaisa laban sa kanila ang mga tao. Okay, nung nakaraan, pag-aaral, hindi natin nagawa yun, pero nakita natin sa mga ulat no, na naging matagumpay yung kanilang gawaing pangangaral
nang sila ay makasumpong ng mga nabautismuhan nila ng pangalan ni na Pablo. Ngayon naman, tingnan natin ano naman nangyari sa kanila. Alam natin kung ano nangyari, nabilanggo sila. Pero nangangalugan ba yun? Na nabigo na yung kanilang ministeryo? O, tingnan natin at pakisuyuan natin si Brother Renz Umali na basahin yung parapugis. Tiyak na galit si Satanas dahil nagsimulang tumubo ang katotohanan sa isang lugar sa daigdig kung saan siya at ang kanyang mga demonyo ay may malaking impluensya. Hindi ngang nakapagtatakang isipin na gagawa ng paraan ng mga demonyo para baliktarin ang mga pangyayari. Habang patuloy sa pagdalaw ang grupo ni Pablo sa lugar kung saan nagtitipon ng mga tao para manalangin, isang alilang babae na sinasapian ng demonyo at pinagkakitaan ng mga amo niya dahil sa panguhula niya, ang sunod ng sunod sa kanila at sumisigaw. Ang mga lalaking ito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos at inihahayag nila sa inyo ang daan ng kaligtasan. Malamang na minaniobra ng demonyo ang babae na isigaw ang mga salitang yon para palabasing iisa ang pinagmumula ng kanyang hula at ng mga turo ni Pablo. Sa ganitong paraan, maililihis ang pansin ng mga nagmamasid mula sa mga tunay na tagasunod ni Kristo. Subalit pinatahimik ni Pablo ang babae sa pamamagitan ng pagpapalayas sa demonyo. Sa tanong, ano ang ginawa? Ano ang ginawa ng mga demonyo para baligtarin ang mga pangyayari? Sister, doon sa likod, Sister Libres. Dahil nga sa galit na galit ang demonyo, ginamit niya yung alilang babae na sinapian nila para sumigaw sa mga nagtitipong tao para palabasin na iisa yung pinagmulan ng kanyang mga hula at turo ng grupo ni Pablo. Kaya na ito daw ay mula sa Diyos. At ito para nga iligaw yung mga tao sa mga tunay na tagasunod. Kaya pinatahimik ni Apostol Pablo yung babae sa pamagitan ng pagpapalayas ng demonyo sa kanya. Okay, mahalaga na. So, yun ang ginawa ni Apostol Pablo. Okay, para po 11 tayo. Galit na galit ang mga amo ng alilang babae nang malaman nilang hindi na nila ito mapagkakitaan. Kinaladkad nila sina Pablo at Silas papunta sa pamilihan para litisin ang mga mahistrado, mga opisyal na kumakatawan sa Roma. Sinamantala ng mga among yon ang pagtatangi at pagkamakabayan ng mga hukom na parabang sinasabi, ginugulo tayo ng mga Hudyong ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga kaugalingang hindi natin matatanggap dahil mga Romano tayo. May resulta agad ang reklamo nila. Nagkaisa laban kina Pablo at Silas ang mga tao sa pamilihan at iniutos ng mga mahistrado na pagpapaluin sila. Pagkatapos, kinaladkad sina Pablo at Silas papasok ng bilangguan. Dinala sila ng tagapagbilanggo sa pinakaloob ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pangawan. Nang isara ng tagapagbilanggo ang pinto, nabalot ng pusikit na kadiliman ang buong selda, ano pat halos hindi na makita ni na Pablo at Silas ang isa't isa, pero nakamasid si Jehovah. Sa tanong ng mapalayas ang demonyo sa babae, ano nangyari kina Pablo at Silas? Okay, kumentuhan natin yung tanong. Brother Isi? Dahil nga napalayas na yung demonyo, hindi na siya makapanghula. At yung hindi na siya makapanghula, nagalit na yung mga amo dito kina Pablo at Silas kasi hindi na siya mapagkakitaan. Okay. Matapos yun, ano na nangyari? Ano ba yung ginawa kina Pablo? Anong ginawa ng mga tao? Brother Calso? Ito, kumbaga, inimpluwensyahan nila yung mga maestrado, lumapit sila doon para, ito kasi mga maestrado, mga kwalite, kumakatawan sa Roma, mga opisyal ito. Ngayon, ginamit nila yan, mga opisyal na yan, para patigilin ang pangangaral nila Pablo at ni Silas, ano? Kaya, ang sabi nila, iba yung kinaugulian na natin eh. Ginugulo nila tayo. Yun ang kanilang impluensya, no? Yung kanilang sinabi sa maestrado. Yan ang maestrado naman, nakumbinsi,
At yun, pinakaradkad sila at talagang nagkaisa sila laban sa mga pangangaral ng mabuting balita ni Lola Pablo at Silas. Okay, salamat po. Di nagkaisa yung mga tao, kinaladkad sila. Saan sila dinala? At anong ginawa sa kanila? Brother Barce? Dahil nga sa hindi sila kontento, pinag-uutos pa nito na pagpapaluin. Tapos katapos pagpapaluin, kinaladkad sila Pablo at Silas na papasok sa bilangguan. Okay. Tapos dyan yung brother, Mata, may punto pa? Hindi lang basta-basta pagkabilanggo ginawa sa kanila, may dagdag pa ito na parusa. Yung kanilang mga paa nilagay sa pangawan, parang Bartolina ito. Isang pagkapahirap na bukod pa sa bilangguan. Ayun, so, ang hirap, ano? Tapos yung kanilang kinalalagyan, ano ang kalagayan doon? Nakatali sila sa pangawan. Brother Nuestro? Nuestro pala, sorry. Sila nilagay sa halos dulo-dulo na ng bilangguan na halos nung sinara yung pinto, wala nang liwanag pang pumapasok. Napakadilim na. Nagkakakitaan ba yung dalawa? Sabi dyan. Larawan lang natin para makita natin kung gano'ng kahirap yung kanilang kalagayan. Brother Laulo? Hindi na po talaga sila nagkita kasi pag nasa Bartolina ka, talagang sabi nga dito, pusikit na kadiliman. Ayan, tama. Kaya talagang imagine ninyo, yung kanilang kalagayan talagang mapakahirap, no? Ngayon, bakit dahil sa paragraph 12, ano kaya ang mangyayari? Mga ilang taon bago nito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, pag-uusigin nila kayo. Kaya nang tumawid sa Macedonia ang grupo ni Pablo, nakahanda sila sa anumang pagsalansang. Nang sumiklab ang pag-uusig, alam nilang dahil ito sa galit ni Satanas at hindi dahil pinaparusahan sila ni Jehovah. Sa ngayon, ginagamit pa rin ng mga kampo ni Satanas ang mga pamamaraang ginamit nila noon sa Filipos. Sinisiraan tayo ng mga mananalansang. Sa paaralan man o pinagtatrabahuhan, ano pat nagiging mitya ng pagsalansang. Sa ilang lupain, kinakasuhan tayo ng mga relihiyosong mananalansang na sa diway nagsasabi, ginugulo tayo ng mga saksing ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga kaugaliang hindi natin matatanggap dahil sa ating kinamulatang relihiyon. Sa ilang lugar naman, binubugbog at binibilanggo ang ating mga kapananampalataya, subalit nakamasid si Jehovah. Ano ang pananaw ng mga alagad ni Kristo sa pag-uusig at bakit? Sister Mitch? Sa Juan 15:20, kung paano nga ang Panginoong Jesus ay pinag-usig, tiyak na yung kanyang mga alagad o yung kanyang mga tagusunod ay pag-uusigin din. At kaya nga yung mga alagad o yung kanyang mga tagasunod ay nakahanda sa anumang pagsalansang. At alam nilang dahil ito sa galit ni Satanas at hindi dahil sa pinaparusahan sila ng Diyos na Jehovah. Ayan. Kaya may patiuna, alam na nila kung ano yung mangyayari. At yun, nakahanda sila. Doon sa tanong ng B, anong mga anyo ng pagsalansang ang ginagamit pa rin ni Satanas at ng kanyang mga kampon? Sa panahon naman natin ngayon. Brother Calso? Sister Calso. Sorry. Maraming mga paraan, Brad. Sinisiraan sila sa paaralan, pinagtatrabuhan. Sa ibang lupain naman, kinakasuhan sila sa mga reliyosong manalangsang. At sa mga saksi naman, sa pagtuturo ng mga hindi kinamumulatan ng kanilang reliyon. Kaya sa ibang lugar naman, binubugbog, ibinabalanggo dahil sa kanilang pananampalataya. Ayan. Doon tayo sa punto na yung kinamulatang reliyon. Ano ba ang issue tungkol doon na binabato sa mga saksi ni Jehovah? Ano ba yung naalala niyo dyan? Ano ba yung kinamulatang reliyon na meron sa atin bago tayo naging saksi? Ano ba't masasabi na parang binabago natin? No? Brother Vasquez.
Yung hindi pa tayo nakilala bilang mga saksi, yung pagsamba po sa mga rebolto at sa mga kaugalian din ng celebration ng sanlibutan ngayon, yung celebrate ng Pasko. Ayun. Pasko, no? Brother Easy, may punto pa? Isa pa, dahil tayo ay nag-aaral ng Biblia, iba na yung paniniwala noon. May kinalaman sa nasyonalismo, pagsisilbi sa gobyerno o kaya sa bansa. Kaya pag tinuturo ng mga saksi yun, kaiba yun doon sa mga kinamulatan ng relihiyon ng mga tao. Kaya sinasabi nila nanggugulo tong mga ito. Ayan. Halos pareho. Noon at ngayon, ganun pa rin yung issue. Ano? Sister Margie, may punto pa? At ang kinamulatan nga pong relihiyon na si Jesus lang po ang sinasambo po nila at hindi po ang Diyos na Jehovah. Ayun. Isa pa yun, ano? Kaya marami talaga ang nagagalit sa turo ng mga tunay na Kristiyano. Okay, maliwanag yun. Dito tayo ngayon sa binabautismuhan agad. Malamang na napakatindi ng hirap na dinanas ni na Pablo at Silas ng araw na yun. Pero pagsapit ng hating gabi, nakabawi na sila mula sa pambubugbog sa kanila, ano pat sila ay nananalangin at umaawit ng papuri sa Diyos. Walang ano-ano, niyanig ng isang lindol ang bilangguan. Nagising ang tagapagbilanggo at nang makita niyang bukas sa mga pinto, nangamba siyang nakatakas na ang mga bilanggo. Palibhasay alam niyang paparusahan siya dahil hinayaan niya silang makatakas. Hinugot niya ang kanyang espada para magpakamatay. Pero sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang sarili mo. Narito kaming lahat." Nagtanong ang nagitlang tagapagbilanggo, "Mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin para maligtas?" Hindi siya maililigtas ni na Pablo at Silas. Si Jesus lamang ang makapagliligtas sa kanya. Kaya ganito ang isinagot nila, "Maniwala ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka." Ano nagpakilo sa tagapagbilanggo na magtanong? Ano ang dapat kong gawin para maligtas? Yun, nasa loob sila ng bilangguan, di inaasahang pangyayari na ganap. Yan, sagutin natin yung tanong na yun. Ano ang nagpakilo sa tagapagbilanggo? Okay, Brother Easy? Nakilala nila na totoo yung Diyos nito ni na Pablo at Silas. Bakit? Kasi nandun na sila sa kalunos-lunos na kalagayan, binugbog, napahirapan. Hindi na nga sila halos magkita kahit nasa isang selda sila. Pero ano nangyari? Halos makatakas na sila. Kaya magpapakamatay na nga sana itong guard na ito. Pero nung sinabi nga ni na Pablo at Silas na huwag mong gawin yan, nandito kami, kinilala niya na etong mga to, sumasamba sa tunay na Diyos. Kaya anong pwede kong gawin para makilala ang tunay na Diyos? Yun yung tanong. Yun, ano. Pero napansin niyo ba yung ano bang ginagawa nung dalawa? Habang sila ay nakulong. Lalo sila sa mahirap na kalagayan. Brother Tom? Bilang isang nakakulong, napakahirap ng kalagayan kasi nasa pangawan ka, tapos baka ang gagawin mo kapag ka ikaw ay nakakulong, umiyak ka, nagpupuyos ka sa galit. Pero iba yung ginawa ni Pablo at Silas. Ang ginawa nila, nananalangin at umaawit. At siyempre, doon sa unang Pedro 3:12, makikita natin doon na binanggit doon dahil ang mga mata ni Jehovah ay nakatingin sa mga matuwid. Kaya sa bagay na yon, talagang tinulungan ni Jehovah si Pablo at si Silas sa kanilang kalagayan. Ayun, nakita sila ni Jehovah. Brother Mata. Nakita at naramdaman mismo ng tagapagbilanggo o ng bantay na lumindol biglang lindol yon. At kasabay niyan, siyempre halo-halo na yung naramdaman niya, naisip niya rin yung pwedeng iparusa sa kanya kapag nalaman ng superior niya na napabayaan ng mga bilanggo at makatakas. At nakita niya na yun pang nag-udyok sa kanya na matulungan siya. Sabay-sabay na yon hanggang sa nabuksan yung kaisipan na kung anong dapat niyang gawin para maligtas. Tutuloy yun sa kanya na makilala talaga si Jehovah dahil sa kanyang positibong pananaw na rin at takot mismo. Yun. Sagutin natin yung tanong na yun. Maniwala ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ba? Parang instant. Ganun nga ba yun? Tingnan natin sa paragraph 14.
Taimtim ba ang tagapagbilanggo sa kanyang tanong? Hindi pinag-alinlanganan ni Pablo ang kataimtiman ng lalaking yun. Isang hindi lang tagapagbilanggo kaya hindi ito pamilyar sa kasulatan. Bago maging Kristiyano, kailangan muna niyang matutuhan at tanggapin ang pangunahing mga katotohanan sa kasulatan. Kaya gumugol ng panahon sina Pablo at Silas upang sabihin sa kanya ang salita ni Jehovah. Palibhasa'y buhos na buhos sa pagtuturo ng kasulatan, nakalimutan na nila ang kirot na idinulot ng mga hampas na natanggap nila. Subalit napansin ng tagapagbilanggo ang malalalim na sugat sa kanilang likod. Kaya nilinis niya ang mga ito. Pagkatapos, siya at ang kanyang sambahayan ay binautismuhan agad. Isa nga itong pagpapala para kina Pablo at Silas dahil sa pagharap nila sa pag-uusig ng may kagalakan. Anong tulong ay binigay ni na Pablo at Silas sa tagapagbilanggo? Anong ginawa nila? Brother Calso? Siyempre, nagtanong sa kanila. So, sinagot nila yon sa magitan ng salita ng Diyos. No? Tinuruan nila sila tungkol sa kung ano ba talaga ang layunin ng Diyos. No? Siyempre, basic lang muna ang ituturo sa kanila. At tinanggap naman itong tagapagbilanggo na ito, yung turo na yon. Kasi, siyempre, hindi sila pamilyar sa turo ng salita ng Diyos dahil Romano sila, ito yung mga Hudyo, sanay na sanay. Kaya, naituro nila ako na talaga tinuturo ng salita ni Jehovah. Ayan. Sa ibang mga pagtuturo, ibang reliyon, ginagamit nila itong text na, no? Tanggapin mo lang si Jesus, ligtas ka. Ganun ba kabilis yun? Di lang natin mabuti. Ayon dito sa experience na to. Tama naman yung komento ni Brother Calso. Brother Mata? Hindi ganun kadali lang din naman yun na para bang instant ka agad. Itinuturo ng Biblia na, tinuturo ng kasaysayang ito na gumugol ng maraming panahon, tiyaga, pagtitiis, pagsisikap itong dalawa para lang matuto ito ng lubusan itong tagapagbilanggong ito. Ayun. Yun yung susi, gumugol ng panahon. Nag-aral pa to. Nalaman pa nila yung mga saligang turo. Saka pa lang sila na bautisman. Hindi to instant na tanggapin mo lang. Ligtas ka na. O, hindi ganun. Okay, paano pinagpala sina Pablo at Silas dahil sa pagharap nila sa pag-uusig ng may kagalakan? Pinagpala. Brother Jay? Isa nga ang pagpapala kasi itong guard na ito ay binautismuhan kasama ang kanyang sambahayan kasi nakita niya na sa kabila ng pagtuturo niya doon sa tungkol sa kasulatan, nakita nung guard na yung sugat niya kaya tumulong siya sa pagpapagamot nito. Ano pat ang naging positive effect naman nito is naging lingkod sila kasama yung kanyang sambahayan. Ayan. Nagkaroon ng doktor si Pablo, no? Okay, Brother Isi? Nawala rin yung sakit na emosyonal sa kanila. Kasi alam naman natin, may trauma pa dapat, PTSD, kung ikaw ay nakulong, pinagbubugbog. Pero dahil dun sa naging busy sila sa gawaing pangangaral, napalitan ng saya yun at pinagpala pa nga sila dahil naging mabunga yung kanilang paglilingkuran. Ayun. Ayun ang pinakamagandang nangyari kina Apostol Pablo. Nakakulong sila pero pansinin nyo, nagbubunga yung kanilang ministeryo. Okay, tingnan natin paano natin matutularan yung ganong kalagay, sa ganong kalagay. Dito sa ngayon sa paragraph 15. Gaya ni na Pablo at Silas, marami ring saksi sa ngayon na nakabilanggo dahil sa kanilang pananampalataya, ang patuloy na nangangaral ng mabuting balita at nagtatamo ng maiinam na resulta. Halimbawa, sa isang lupain na dating bawal ang gawain, may pagkakataong 40% ng lahat ng saksi roon ang nakaalam ng katotohanan tungkol kay Jehovah habang nasa bilangguan. Pansinin din na saka lamang humingi ng tulong ang tagapagbilanggo matapos magkaroon ng lindol. Sa katulad na paraan, ang ilang individual sa ngayon na hindi tumutugon sa mensahe ng kaharian ay posibleng saka lamang tumugon matapos na biglang mayanig ang kanilang mundo. Wika nga ng isang nakapipighating pangyayari. Sa pamamagitan ng patuloy na pagdalaw sa mga naninirahan sa ating teritoryo, tinitiyak natin sa kanila na handa tayong tumulong sa kanila. Okay, paragraph 15, paano tinutularan ng mga
ng maraming saksi sa ngayon ang halimbawa ni Pablo at Silas. Tayo naman ngayon. Paano natin tinutularan yung ganong katulad na paraan na nangyari kina Pablo at Silas? Pag nabilanggo na ba yung isa, wala na? Hindi na siya saksi? Ganun ba yun? Brother Vince, Daulo? Kagaya nga po ni Pablo at Silas, maraming saksi ngayon yung nakabilanggo hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa pananampalataya. Pero dahil patuloy silang nangangaral ng mabuting balita, nagtamo po ito ng mainam na resulta. Gaya nga po sa ulat na may pagkakataong 40% ng lahat ng saksi roon ang nakakalam ng katotohanan tungkol kay Jehovah dahil habang sila'y nasa bilangguan. Ayun. Doon sabi, bakit dapat tayong patuloy na dumalaw sa mga tao sa ating teritoryo? Minsan, parang hindi mabunga yung teritoryo, pero bakit pa rin patuloy tayo? Brother Jay? Hindi naman kasi automatic ang pagtugon ng isa habang tayo nangangaral. So may panahon na ilang panahon, even dekada pa nagkakaroon para ang isa ay ma-realize niya na meron palang pagkailangan baguhin. Kaya kailangan natin gawin ito sa teritoryo natin kasi maaring sa araw na yon, sa matagal na panahon na hindi siya tumutugon, ito yung maging panahon na araw na yon na tumugon naman siya sa pagandang pakikitungo sa atin. Paano naging totoo yung lindol? Sa mga tao, ano ba mga ano yung epekto sa kanila pagka mayroon dumating na lindol? Brother Libres? Tulad nung tagapagbilanggo na nagkaroon lang ng interest nung maglindol. Nakita niya si Pablo na talagang pinapatnubayan ng Diyos. Ganon din ang mga tao ngayon, yung lindol, parang mga pangyayari sa buhay nila na hindi maganda, na kailangan nila ng magkaroon sila ng kaalaman. Kailangan nila yon para matugunan yung mga pangyayaring yun na malampasan nila. Ganon din ang mga tao sa ating teritoryo. Kaya patuloy tayo talaga dadalaw sa ating teritoryo para masabihan natin, mapaabutan ng mabuting balita ang mga tao. Halimbawa, sa teritoryo natin, depressed area, lagi tayo bumabalik dyan. Sasabihin ba natin na wala na tayo makukuha dyan na interesado? Brother Mata? Hindi tayo susuko kasi nagbabago ang kalagayan. Halimbawa, walang problema ang isa ngayon. Biglang nagkaroon ng malaking pagbabago, biglang niyanig ang kanyang kalagayan. Parang tulad lindol. Siyempre, mag-isip-isip yun. At maalala niya, tama-tama, may mga saksi dito, lalapit ako dito at hingi ako ng tulong. So sa ganung paraan, makikita nila ngayon yung pangangailangan tungkol doon. Dati sa langsang, bigla namatay ng kamag-anak, naging tupa na ngayon bigla, naghahanap ng saksi. Yun, nagbabago. Kaya, tiyempo naman kung nandun tayo. Di ba? May makakausap sila. Okay, dito tayo ngayon. Gusto nila kaming palayasin ng palihim. Paragraph 16. Kinaumagahan matapos silang pagpapaluin, pinag-utos ng mga mahistrado na palayain sina Pablo at Silas. Pero sinabi ni Pablo, hayagan nila kaming pinagpapalo ng hindi pa nahahatulan, kahit mga Romano kami, at itinapon nila kami sa bilangguan. At ngayon, gusto nila kaming palayasin ng palihim? Hindi pwede. Sila mismo ang pumunta rito at maglabas sa amin. Nang malaman ng mga mahistrado na mamamayang Romano pala ang dalawang lalaking ito, natakot sila dahil nalabag nila ang makarapatan ng mga lalaking ito. Nabaliktad ang mga pangyayari. Pinagpapalo nila mga alagad sa harap ng maraming tao. Pero ngayon, kailangan nilang humingi ng paumanhin sa harap ng maraming tao. Pinakiusapan nila sina Pablo at Silas na lisanin ng Filipos. Sumunod naman ang dalawang alagad, pero bago sila umalis, pinatibay muna nila ang lumalaking grupo ng bagong mga alagad. Ano nangyari isang araw matapos pagpapaluin sina Pablo at Silas? Pwede natin i-komento rin yung karagdagang impormasyon. O yung asterisk. Okay? Kuwentuhan natin. Pinagpapalo sila. After that, ano nangyari? Nagbago ba ang kalagayan? Brother Junel?
may kita po natin dito na yung sa ulat, nakita natin na nung sabihin ni na Pablo na sila ay mamamayang Romano, nagulat dito yung mga maestrado. Kasi ayon noon sa batas, kapag ikaw ay isang mamamayan ng Roma, kinakailangan mo munang dumaan sa tinatawag natin na tamang proseso ng paglilitis o sa ating panahon tinatawag ito na due process. Kaya sila ay natakot kasi sila ay, kumbaga, in-expect nila na itong dalawang to ay hindi Romano. Pero nabaliktad ang sitwasyon, sila ay natakot. Pero matapos na sila ay paghampasin, sila ay pinaalis doon sa lugar na iyon. Kaya makita natin na talagang nagbago yung kalagayan. Binanggit nga yan, humingi ng paumanhin. Tingnan natin, ano naman kaya pakinabang nun? Bakit hindi agad kaya sinabi ni Pablo at Silas ng mga Romanong pagkamamamayan sila? Meron silang pagka-Romanong mamamayan. Ano kaya kagandahan na ba't hindi agad sinabi? At tingnan natin, ano matutunan natin doon? Paragraph 17. Makaiiwas sana sina Pablo at Silas na pagpapaluin kung ipinaalam lang nila agad ang kanilang pagkamamamayang Romano. Pero baka isipin naman ng mga alagad sa Filipos na ginagamit ng mga lalaking ito ang kanilang katayuan para makaiwas sa pagdurusa bilang mga tagasunod ni Kristo. Ano kaya magiging epekto nito sa pananampalataya ng mga alagad na hindi naman mamamayang Romano? Siyempre pa, hindi sila mapoprotektahan ng batas mula sa pamamalo. Kaya sa pamamagitan ng pagtitiis sa parusa, pinakita ni na Pablo at Silas sa mga bagong mananampalataya na makapaninindigang matatag ang mga tagasunod ni Kristo sa ilalim ng pag-uusig. Karagdagan pa, nang ipaalam na ni na Pablo at Silas ang kanilang pagkamamamayang Romano at igiit na kilalanin ito ng batas, na diin ang mga mahistrado sa nagawa nilang paglabag sa batas. Maaaring makatulong ang legal na basihang ito para hindi nila maltratuhin ang mga kapananampalataya ni Pablo at sa paano man ay mahadlangan ang gayong mga pagsalansang sa hinaharap. Okay, salamat. Anong mahalagang aral ang malamang na natutuhan noon ng mga bagong alagad mula sa pagtitiis ni Pablo at Silas? May dalawang dyan, pwede nating paghambingin. Yung punto na hindi nila agad sinabi na sila ay mayroong mamamayang Romano. Ano naging magandang epekto nun para doon sa mga alagad? Okay? Sino gusto magkomento? Brother Mata? Isang malagang aral dito ay na maliwanag sa mga bagong alagad itong ginawa ni ng Pablo at Silas na pwedeng makapanindigan yung mga alagad na ito sa anang matatag sa ilalim ng mabibigat na mga pag-uusig tulad ng pagpapalo. Kasi kung hahayaan lang din ni ng Pablo at Silas na nasa una pa lang sasabihin ng Romano sila, maaaring magkakaroon ng problema itong mga bagong alagad. Maaaring magkaroon sila ng maling kaisipan tungkol sa dalawa. Kaya nila ginagawa kaagad yun. Pero ang nangyari, naging mabuti ang resulta. Kahit nahuli nilang sinabi na sila yung mga mamamayang Romano din. Lahat ba ng mga alagad doon sa lugar na yon ay mga mayroong pagkamamamayang Romano? Lahat ba sila? O hindi lahat? Brother Sherin? Sister Sherin, sorry. Calso. Actually, karamihan po sa kanila ay hindi mga Romano. Kaya malaking sacrifice ang ginawa ni Pablo at ni Silas dahil sinakripisyo nilang sila ay mausig, sila ay mabilanggo para lang mapakita sa mga bagong mga kapatid na ito na kaya rin nilang manindigan sa kabila ng pag-uusig. Doon naman sa may pagkamamayang Romano, ano naman ay tulong ng pagpapakilala ni na Pablo na sila ay mga mamamayang Romano? Ano naman tulong nun? Doon sa mga may pagkamamamayang Romano. Brother Ezekiel. Nang ipaalam nga nila yung kanilang pagkamamamayang Romano at iginiit yung kanilang pagkamamayan, nakita dito yung mga nakagawa ng paglabag, yung mga mahistrado. Kaya naging resulta naman ito maganda. Kasi mga tagasunod na ni Pablo to kumbaga naging alagad na yun ni Kristo, matatakot na ngayon yun na gumawa ulit ng parusang gano'n. Kaya ito yung naging legal na basihan para hindi na matatuhin yung mga Kristiyano doon. Karoon na sila ng parisan, president, na hindi nila pwedeng galawin basta-basta yung mga may pagkamamayang Romano. Okay?
Yung sa huling paragraph, tanong na lang natin, ano? Paano tinutularan ng mga tagapangasiwang Kristiyano sa ngayon si Pablo? Sa panahon natin ngayon, anong ginagawa natin? Tulad ng ulat doon sa ating update. Anong ginagawa nila? Brother Renz? Sa harap? Gumagawa sila ng praktikal at angkop ng mga akbang. Halimbawa, kailangan nilang lumapit sa mababa, mataas, mga international na hukuman para maipaglaban yung karapatan ng mga saksi sa iba't ibang bansa, maipagpatuloy yung pagsamba nila kay Jehovah. Ayun. Tulad kanina, di ba? Napanood natin. Nanalo tayo. Ano? Paano natin ipagtatanggol at legal na itanatag ang buting balita sa ating panahon? Paano natin yung ginagawa? Brother AC? Dumudulog tayo sa mga hukuman, mababa, mataas na hukuman, o maging international ng mga hukuman. Tinataas natin yung mga ating karapatan, yung mga legal na mga usapin, para sa gayon ay maipakita na may karapatan talaga tayo na mangaral na mabuting balita. At kapag kayo napagpasyahan ng mga hukuman, o ginagamit na natin yun na saligan, basis natin yun, na hindi na tayo dapat questionin sa bagay na yun. Katulad nga na panood natin doon sa ating update, nagamit nating basihan niya para yung ating pangangaral ay maging matatag. Tawagin po natin yung chairman. Maraming salamat, Brother Rizal Mejulio, sa mahusay na pangunguna sa pagtalakay ng ating pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Sa gabing ito, tayo po ay lubos na nakinabang at natuto mula sa mga espiritual na paglalaan ng Diyos na Jehovah. Kanina, sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, naidiin sa atin ang kahalagahan ng paghahayag ng mabuting balita. Sa maging mahusay sa ministeryo, natuto naman tayo doon sa katangian ng Panginoong Yesus. May kinalaman sa kanyang pagiging determinado na maipangaral ang mabuting balita at gumawa ng mga alagad. At nakita din natin kung paano sumulong ang gawain sa buong mundo noong nakaraang buwan ng kampanya sa pamamagitan ng video ng Governing Body Update number 6. At syempre, natuto tayo sa kanina sa ating pag-aaral ng kongregasyon sa aklat na sa kabila ng mga pag-uusig, nakita natin kung paano pa rin iniingatan ng Diyos na Jehovah ang kanyang mga lingkod at lalong-lalo na ang gawaing pangangaral. Nararapat lang na tayo ay magpasalamat sa Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng pag-awit at ating sarhan ito, awitin natin ang awit bilang 67 na may pamagat na ipangaral ang salita. Ito po ay halaw sa aklat ng 2 Timoteo, Kabanata 4, talatang 2. Pakisuyo po sa himig ng ating musika.